So yun nga sa mga katsa, today's another day. So nandito na naman tayo sa aking KCP, my King Chats pedalboard, no. So kung napanood naman ninyo yung nakaraang kong video, which is yung my 2025 rig rundown, my King Chats pedalboard, no. Lahat itong mga pedals ganito ay sinare ko sa inyo kung ano yung mga bago or ilang months ko pa lamang nagagamit. Then mula 2023, 2024 hanggang ngayon 2025 ay may mga iilan na effects na ginamit ko noong 2023 ay nandirito pa rin sa aking KCP this 2025. So share ko lang sa inyo, no. Kumbaga nung una hanggang tingin-tingin lang ako sa mga kakilala kong may mga gantong setup at maraming mga pedals, no. Pero nung 2023 hanggang 2024, no, talagang nakaka-bless dahil doon ako nag-start bumili ng mga analog pedals, no, kahit mumurahin lang mula nung nagkaroon ako ng gig nitong 2024 at nagkaroon ako ng pera, no. Talagang napabili ako ng mga pedals na gusto kong bilhin, no. Kumbaga sariling pera ko, no, at pinag-ipunan ko talaga ng mga katsa. Kaya thank you Lord sa blessings na ibinigay mo sa akin. Nakabuo ako ng sarili kong gear or kung tawagin ko dito ay KCP. So thank you Lord, to God be all the glory, mga katsa. Sa kanya palagi ang kataas-taasang papuri at lagi tayong pasalamat kung ano man yung natatanggap nating mga blessings. So kung nung nakaraang video, kumbaga sinare ko lang sa inyo kung ano yung mga bago kong pedals, no. Pero ngayon sa video na ito, share ko naman sa inyo kung ano yung mga settings dito sa mga pedals ko na ito at paano ko ito patunugin, no, mga katsa. Huwag na natin patagalin pa, let's go! So, unahin muna natin dito sa pinakang first chain ko, Dunlop Crybaby GCB 95. Kailangan ko rin kasi ginagamit ko siya kapag sa mga reggae na tugtugan. Then, kapag ako mag-improvise solo, kumbaga mala Kirk Hammett na dating. So, siya yung pinakang kaunahan ko kasi kung ilalagay ko dito siya sa gitna or sa huli, medyo maiba. Paparinig ko sa inyo yung tunog nung wah pedal ko na Dunlop. Ito yung clean tone na walang wah. Yan. So, ang gamit ko na amp which is yung Max Smith na 15 watts lang, mga kadyan. Yan. So, kapag prenes ko siya, no, yan. So, ito yung tunog niya. Yan. Then sumunod nito which is yung tuner, no. So ginagamit ko lang siya sa pagtono, no. Yan, naka-standard tuning pa rin ako, no, dito sa video nito. Kasi dun sa banda ko na Gaseyon ay naka E-flat tuning na kami kasi yung vocalista namin nahihirapan sa pagkanta. So sinuggest ko sa kanya na pag E-flat tuning tayo para hindi siya mahirapan sa pagkanta. Then nung na-try niya yung E-flat tuning, okay na okay at goods na goods, naabot niya yung mga high notes. Pero sa mga iba kong banda, then syempre sa church, no, ay standard tuning pa rin. Sumunod dito which is yung Rowan na noise gate. So Rowan din yung tuner pero yan, Rowan din yung noise gate ko, no. Yung noise gate ko na ito ay kailangan ko ito, no, mga katsa, sa gear ko na ito. So zoom in natin para makita ninyo. Ang settings ko dito sa aking noise gate, no, dito sa threshold ay naka 11 o'clock ito. Kasi kung i-adjust ko yung settings ko dito sa 12 hanggang pataas, no, ay magkakat yung tunog nung gitara ko. Dito sa may toggle switch nito ay may dalawang category, no, which is yung hard and soft. Ang pinili ko which is yung hard para mawala yung ingay, no, mga katsa. Then sumunod nito which is yung mower yellow compressor, no. Ginagamit ko lang siya kapag ako mag-clean na tunog, no, mga katsa, or ginagamit ko din siyang pamboost. So, ang settings ko which is dito sa compressor 10 o'clock, no, yung volume ko ay nasa 12 o'clock. Then yung EQ ko nasa quarter to 1. Sound demo natin ito. Ito yung tunog na walang compressor. Yan. So gamit tayo ng noise gate para mawala yung ingay, no? So on natin itong yellow compressor. Yan. Ito yung walang compressor. Then kapag inon ko,
So, umaangat yung tunog niya, nagbo-boost siya ng mga katsa. Then, sumunod naman sa compressor ay which is ito yung recently na pedal na binili ko nung December, then dumating nung December 28, which is itong Kalin Pure Sky Overdrive. So, ang settings ko dito sa Pure Sky ko, no, so yung gain ko nasa quarter to 1 or 1 o'clock na. Then, yung volume ko nasa quarter to 11. Dito naman sa bass nasa 9 o'clock. Then, yung treble ko nasa 8 o'clock or quarter to 9 na max siya. Kasi nung tumugtog kami sa Mugpog, yung settings ko sa treble nasa 1 o'clock to 3 o'clock. Pero nung observe ko yung timpla dito sa treble, nung trinay ko sa 8 o'clock ay goods na siya ng mga katya. So, yan, sound demo natin siya ng mga katya. So, ito yung tunog kapag walang overdrive. Yan. So, kapag inactivate ko siya, yan. Napakabigat ng tunog, no. Kaya maraming mga gitarista na bumibili nitong Pure Sky Overdrive na ito kasi napakaganda nung tunog nito ng mga katya. Kaya yun. Kumbaga itong pedal ko na ito yung less na drive na tunog, no. So dagdagan natin siya ng yellow compressor, o yung compressor, yan. Sa inyo, no. So, itong na ito, Pure Sky Overdrive ko na ito, no, may ginagamit akong pamboost dito. So, ano yung ginagamit ko ng pamboost? So, itong ginagamit kong pamboost, which is itong yellow compressor at yung Kalin na clear boost. Itong dalawa na ito, pamboost dito sa overdrive ko nito, no, para lalong umangat yung tunog ko. Then dako naman tayo dito sa susunod ko na pedal na which is ito yung distortion ko na pedal na which is itong J-Crap LTX drive, no. So ang settings ko dito sa J-Crap LTX drive ko nito, sa volume nasa 12 o'clock. Then, yung low ko, pinaglalaroan ko siya ng mga 12 or 11 o'clock, no. Pati rin sa volume, no, same din. Then, sa mids ko, nasa 11 o'clock. Then, yung high ko, nasa 2 o'clock or 1 o'clock. Then, yung drive ko, nasa 9 o'clock lang. May pang-boost din itong pedal ko nito. So, itong clear boost at yung Pure Sky Overdrive ko ay inapang-boost ko dito sa J-Crap LTX drive. So, sound demo natin ito. Ito yung tunog na walang LTX drive. Yan. So, open natin to ng mga katya. Yan. So, yun yung tunog niya. Mas good sa ako dito sa tunog nito. So, dagdagan natin siya nitong Pure Sky. Explain ko lang sa inyo ng konti bakit mas angat yung gain nito sa Pure Sky Overdrive kaysa dito sa LTX Drive. Kasi dito sa LTX Drive na ito, kasi kung isasagad ko medyo maingay dahil nagkakaroon ng nagagano na may ingay, no. Pero dito sa Pure Sky Overdrive, kapag inangat ko yung gain niya, ay goods na goods, walang halong ingay. Pero andun pa rin kung mga konti pa lamang. Ginawa ko, mas inangat ko yung gain dito sa Pure Sky Overdrive. Then itong Pure Sky Overdrive nito ay ipapang-boost ko dito sa LTX drive ko nito para mas lalong umangat yung tunog ko kapag gagamit ako ng drive na pedal naman. Try natin siya ng mga katsa. So ito yung tunog kapag walang yung LTX drive. Then kapag gumamit ako nito, yan. So dagdagan natin ng compressor para lalong umangat.
So, yun yung tunog niya mga kutsa. Pero, hindi na ako gumagamit ng compressor kapag gagamit ako nitong dalawang drive pedals na ito. Then, dagdag ko na rin pala ng mga kutsa. Kapag ako gumamit ng mga drive pedals, no, tapos wala ang noise gate, ito yung tunog niya. Yan. Kung mapapakinggan ninyo, maingay. Pero pag inactivate ko yung noise gate, yan. So, may halong ingay pa rin ng konting-konti lamang ng mga kutsa. So, kaya kailangan natin ng noise gate. Then, sumunod naman dito sa J-Craft LTX drive ko. Pupunta naman tayo dito sa may taas, which is ito yung Kalin Clear Boost ng mga kutsa. So, anong purpose nitong Kalin Clear Boost? So, itong Clear Boost na ito, pampangat ko din siya ng tunog. Sa Clear Boost or booster, no, dapat isa lamang yung knobs niya ng mga kutsa. Kumbaga yung level or volume, no. Pero dito sa Kalin Clear Boost, may gain siya ng mga kutsa. 0% ko na dito sa gain kasi may gain na ako dito sa dalawa kong pedal na ito. Sa level or volume ko dito ay sagad. So itong dalawang pedal ko na ito ay ito yung ginamit ko nung 2023. Yun yung sinabi ko kaganina. Kasama itong tuner. Sa demo natin itong Clear Boost, no. So gamit mo na tayo nitong compressor, no, at yung Pure Sky Overdrive kung ano yung tunog niya pag gumamit ako nito. Yan. So yun yung tunog, no. Kapag gumamit ako nitong Clear Boost, try naman natin itong Pure Sky Overdrive, then yung Clear Boost na up and boost dito sa J-Craft LTX drive ko. So, open na natin itong LTX drive. So, boost natin siya. Then, sumunod naman dito sa Clear Boost, dako naman tayo sa aking modulation, which is ito yung Joyo Dual Modulation. Ito yung ginagamit kong pang alien sounds ng mga kutsa. Ako'y na-inspire doon kay Sir Jumbo Manlag at yung sa recently na inapakinggan ko na banda na which is yung Incubus. So ano yung mga settings ko dito? So dalawa kasi yung foot switch nito. So merong mode A at mode B. Then sa bawat category dito sa pedal na ito ay may mga iba-ibang mga effects, no. So dako muna tayo dito sa mode A. So sa mode A ang gamit ko dito ay which is tatlo. Dito ay yung chorus na tunog, no. So, yung chorus, ginagamit ko siya kapag mga solemn songs, no, etc. So, paparinig ko sa inyo. Yan. Yan. Settings ko doon, yung speed ko nasa 11 o'clock, then yung control ko ay nasa 2:45, then yung depth mix ko ay sagad. Then ako na tayo doon sa pinakang ginagamit ko na alien sounds dito sa type A. Yung una, which is yung synth na pacer, no, at nagugustuhan ko ito ng mga kutsa. So settings ko doon, control and depth mix sagad. Yung speed, inagawa ko muna siya sa 12 o'clock ng mga kutsa. Gamit tayo ng mga drive pedals, itong Pure Sky at yung LTX drive. Yan. So, nagamit tayo. So, yun yung tunog na walang alien
sounds din. Kapag inactivate ko na siya, then yung pinaka-last which is yung plunger na effects, no. Same settings pa rin. So ito yung tunog niya. Dako naman tayo dito sa movie, no, dito. Mayroon akong ginagamit na dalawang effects which is yung stat at yung auto. Settings ko doon, control and depth mix agad pa rin. Then sa rate ko ginagawa ko siyang 3 o'clock. Stat muna tayo. So nag-harmony ako ng mga kutsa. So may agawin ako, pakinggan ninyo. So, napakinggan ninyo. Yan. O, punta tayo doon sa auto-wag. Yung sa auto-wag, same din yung ginagawa ko dito. Meron pa akong ginagawa dyan, mga katya. No? Pakinggan ninyo, no? Yan. Lipat natin ng stat. Yan. Yan. Isa pa. Then yung pinakang last chain ko which is yung Sonicate Levitate, no, which is delay and reverb, no. Ano yung mga settings ko dito? So yung delay ko, ang settings ko dito sa my feedback ay nasa 3 o'clock. Then yung time nasa 9 o'clock. Then yung wet ko nasa 11 o'clock. Then yung dry ko ay sagad siya, no, mga katsa. Ang ginagawa ko dito, hina-hold press ko siya, hold tap, no. Pag naka-hold tap siya, nag-blink siya, ng mga katsa, kung makita ninyo. So ito yung tunog niya kapag ginagamit ko siya. Mas okay na sa akin yung speed niya o yung delay niya. Medyo natin yung add natin ng clear boost. Then meron pa ang ginagawa dyan, no, mga katsa, which is yung sa time inapaglaruan ko din, no, pag ina-DJ ko siya. Yan. Then yung pinaka-last yung reverb, no. So yung settings ko sa reverb, yung reverb ko nasa 9 o'clock, din yung decay ko ay nasa 1 or 2 o'clock. Ito yung tunog niya. So may dalawang types ako na reverb ang gustong-gusto kong makamit, which is yung gantong reverb na normal at yung reverb na yung shimmer. Nagugustuhan ko yung mga patunog ni Sir Jem Manuel ng December Avenue, yung Heavenly Sounds, no. Ko lang siya magawa dito kasi walang shimmer ito. Ang nagustuhan ko lang dito ay may trails siya. So add natin siya na delay. So ang ginagawa ko diyan, yung mala shimmer na tunog, ina-open ko itong delay. Yan. Yan. Ito yung tunog niya kapag yung normal na delay lamang. Same din siya, pero yung sa yung top tempo, nagustuhan ko yun eh. Yan.
Meron pa akong isang pedal na nandito at wala lang dito sa KCP dahil hindi na kasi kasya. Kung makikita naman ninyo, punong-puno na yung pedal board ko ng mga katsa. So, ito yung pedal na isa which is ito. Yung Joyo American Sound. So, saan ko ba siya ginagamit? Ginagamit ko lang siya kapag wala akong amp na magamit sa inatugtugan ko. Itong Joyo American Sound papunta dun sa DI box. Then, yung DI box papunta na dun sa audio mixer para yung tunog ng mga pedals ko na ito or yung sa gitara ko ay labas na dun sa speaker out. So, ito lang yung settings ko dyan, which is yung low ko nasa 2 o'clock. Then, yung mids ko nasa quarter to 11 or 10 o'clock. Then, yung high ko nasa 1 o'clock. Then, yung level ay pinaglalaroan ko yan kung mapa 11, 12, or 1 o'clock. Yung voice ko nasa 10 o'clock. Then, yung drive ko ay nakababa lang yan or kumbaga 0%. Yung inadagdag ko pa dito which is yung tank G. So, kung napanood naman inyo yung sa nakarang kong video, no? So, napakaganan yun, no? Yun lamang yung mga settings ko dito sa aking mga pedals ko na ito ng mga katsa. And hope na naunawaan ninyo yung mga in-explain ko dito ng mga katsa. So kung may mga katanungan kayo about dito sa settings ko at sa mga patunog ko sa mga pedals ko na ito, ayun, comment na lang kayo dito sa video ko na ito ng mga katsa. So yun lang, dito ko natapusin itong video ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, King Chat TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsa. And ciao, peace, ingat palagi, keep safe, and God bless us all mga katsa. Yun lamang.